Hallelujah. Praise the name of the Lord, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Kristo, sa panibagong umaga na kami na ngayon ay nagising kami. Ngayon ay July 21, 2025. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoong Kristo, sa iyong kabutihan. Kami ay muling nagising, hallelujah, upang ikaw ay aming paglingkuran, aming Diyos at tagapagligtas, Diyos na buhay. It's Monday morning. Praise God for a new day. Monday morning here in Houston, Texas. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Lunis na naman. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Monday morning here in Houston, Texas. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. At tayo ay muling nandito upang siya ay ating pasalamatan, ating sambahin, ating purihin, itaas, paglingkuran. Hallelujah, Jesus. You are good at all times. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Panginoong Jesucristo. Kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. God is good all the time. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Welcome dito sa ating live. Ayan. Ngayon ay Monday morning here in Houston, Texas. Praise the Lord for a new day. Thank you, Jesus. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. Ngayon ay Monday morning, July 21, 2022 o 2025. Ayan, dito sa Houston, Texas. Ito si Tita Vets Fresh from the Ben. Mula sa paglagay ng ice, baby. Ay, sarap ng pakiramdam ko. Naglagay ako ng ice sa mukha sa aking pagising. Thank you, Jesus. Kaya ice lang ang katapat. Mga katig Jesus, ice, baby. Magkatapos nalinis ang ating mukha, kagabi nalinis, pagising, ice, baby. Para fresh, diba? Praise God. At tayo ay magpuri para hindi tayo magastusan, no? Ice lang ang katapat niyan, mga kating Jesus. Para sa makinis na balat. Ice. Hallelujah. Dito tayo sa ating, magpuri tayo sa ating
Panginoong Hesus Kristo, mga katimjisas. Kaya kung gusto ninyong maging fresh, pagising sa umaga, magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos, at tayo ay mag-ice sa mukha. Para sa ganun ay makinis ang ating mukha, mga katimjisas. Okay, so ayan ang ating uniform sa araw na ito. Ang sabi diyan ay, ang mosquito. Kinagat ako ng mosquito dito sa aking mata, dito sa matapilok, kinagat ako sa may dito ng banda. Anong sabi dito sa salita ng Diyos? Yan, I want to be so full of Christ that if a mosquito bites me, it flies away singing, "There is power in the blood." There is power in the blood of Jesus. Hallelujah. Ayan. There is power in the blood of Jesus. Salamat sa Diyos. Okay. So tayo ay magpuri because we are covered by the blood of Jesus and sealed by the Holy Spirit. Thank you, Jesus. So tayo ay magpuri sa ating Panginoong Hesus Kristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Pagbabaan ko pang minsan. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin
Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah! Praise the Lord God Almighty for His faithfulness. Oh, hallelujah! Maraming salamat po, Panginoon sa Kristo, sa inyong kabutihan. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang aming Diyos na aming tagapagligtas. Oh, hallelujah, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po. Napakabuti niyo, Panginoong Hesukristo, dahil kami ay muling nagising upang ikaw ay aming sambahin, paglingkuran, ang aming Diyos na buhay. Salamat po sa ayos na pangangatawan. Salamat po at kami ay nakaraos sa buong linggo at ngayon ay panibagong linggo na naman upang ikaw ay aming pagsilbihan, upang lakaran namin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah! Hallelujah! Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Jesus. Yes, Lord Jesus, linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, anuman po ang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harap. Rebuke us, Holy Spirit, nang sa ganun po ay maituwid namin ang aming mga pagkakamali sa iyong harapan, Father, in the name of Jesus. And by the blood of Jesus. Salamat, Lord, dahil ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa inyo, Panginoon sa Kristo. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Lead us and guide us, Holy Spirit, dahil apart from the Lord, we are nothing. Thank you. Thank you sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at amin ding itinataas sa inyo ang mga taong nanira sa amin, nagkasala sa amin, our enemies, Father. We speak forgiveness. We speak forgiveness, we speak love, Father God, sa mga taong itinuring namin na aming mga kaaway, Panginoon Diyos. Patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Father, let your forgiveness be upon them, Lord, at katagpuin mo sila nang sa ganun po ay matuklasan nila ang katotohanan sa pamamagitan mo, Panginoong Kristo. Mayroong kapahingaan, mayroong kapayapaan, mayroong kagalakan sa puso, mayroong buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah! Napakabuti ng ating Panginoong Kristo. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Oh, hallelujah! Hallelujah! Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Hayaan mong ikaw ang aming maging gabay. Holy Spirit, ang sabi sa salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in His name, in the name of the Lord, He is in our midst. So naniniwala kami na the King is in the room. Oh, hallelujah! Nandito ang Hari, nandito ang banal na Espiritu. We welcome you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and note. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart.
You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and note. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and note. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Yes, O Lord, itago mo po ang iyong lingkod, Panginoong Kristo, sa iyong krus. Upang hindi po ako ang makikita, kundi ang makikita yung kabutihan mo, ang iyong karunungan, ang iyong pagalingan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang iyong hanggan. Ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa mga taong naniniwala sa inyo, Panginoong Kristo. Hallelujah. Yes, Lord, dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Yes, at bigyan mo kami ng maayos na internet connection. Lahat po ng mga nandito, Panginoon Diyos, we are claiming, Father, strong internet connection upang marinig namin ng mabuti, maayos, tuloy-tuloy ang mensaheng nais mong iparating sa pangalan ni Jesucristo. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu, at lahat ng papurit parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan. Welcome dito sa ating live. Asan na yung aking Biblia? Dalit na. I'm reaching for your heart. Okay? Kumusta kayong lahat dyan? Nandiyan na ba ang inyong mga Biblia? So, dito tayo mga katim Jesus sa ating pinag-aaralan. Tayo ay nasa Hebrews. Nasa Hebrews tayo mga katim Jesus. So, ni-replay ba ninyo ang ating Bible study para maalala ninyo ang mensaheng nais iparating ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. So, noong nakaraang Biyernes ay tinuruan tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo ng banal na Espiritu ang tungkol sa ba tayo? 17, 18 ang 19, ano yung 19? Taratatan. Taratatan. Hanggang, bakit wala akong 18? So, ang ating chapter 10 tayo, di ba? Chapter 10 tayo nung last 19. Hindi ko pala nalagyan. 7, 19, 25. So, ito yung tungkol sa last natin ay chapter 10, right? Verses 1 to 16. Tama ba ako mga katim Jesus? Ano ang last natin na Bible study?
Ang last natin na Bible study ay nasa chapter 10. Anong pinakinggan ko, ni-replay ko? Dito tayo nag-end yata sa chapter Hebrew 9. Yes, salamat sis Mary Jane. Hebrew 9:15 to 20. Hebrew 9:15 to 20. Okay. Tama. Kasi meron ako ditong 7:18. Oh, nalito na si Tita Bits. Dahil wala na pala tayong Friday. So, ngayon ay 7:21. Okay, 7:21 na tayo ngayon. Dito na tayo sa chapter 10 na tayo mga ka-Team Jesus. Dahil tapos na tayo sa chapter 9 verses 15 to 15 to 28. Ang sabi dito, ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang ihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo at hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. So tayo ngayon sa kasalukuyan, mga ka-Team Jesus, ay ang atin na ngayong hinihintay ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan yan ang tinatawag nating rapture. Subalit para sa mga Hudiyo na hindi pa rin naniniwala na si Jesucristo ang itinuring o ang anointed one, ay nananatili pa rin silang naghihintay sa darating na Misaya. Subalit tayo ay hindi na tayo naghihintay sa darating na Misaya. Ang ating hinihintay ay ang muling pagbabalik, ang darating na hari, ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo upang ang kanyang mga tagasunod, tayo na naniniwala sa Kanya, tayo na sabihin nating nananampalataya sa Kanya at sumunod sa Kanya, ayon ang Kanyang babalikan upang hindi tayo makaranas sa mga tribulation o kaya mga paghihirap na mangyayari dahil sa 666, mga ka-Team Jesus. Okay, so dito tayo sa chapter 10 verses 1 to 18. Ayan. 7:21 dito. Chapter 10 hanggang 18. Okay, 18. So basahin na natin ang salita ng Diyos. Meron ba kayong diyan, mga Biblia, at basahin ko bago ako uupo. Okay. Ang kautusan ay anino lang ng mabubuting bagay na darating. Kailanman ay hindi ito nakakapagpabanal sa mga taong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay nila taon-taon. Dahil kung napapatawad na sila sa pamamagitan ng mga handog, hindi na sana sila uusigin ng kanilang budhi at hindi na rin kailangang maghandog pa. Ngunit ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon ay siya pang nagpapaalala sa mga kasalanan nila. Dahil hindi nakapag-aalis ng kasalanan ang dugo ng mga turo at kambing na ihahandog nila. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo,
sinabi niya sa kanyang ama, "Hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Kaya binigyan mo ako ng katawan na inihandog ko. Hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinunog at mga handog sa paglilinis. Kaya sinasabi ko sa iyo, narito ako para tuparin ang kalooban mo, o Diyos, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Una, sinabi ni Kristo na hindi nagustuhan ng Diyos ang mga handog at kaloob at hindi ito nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis kahit na ipinapatupad ito ng kautusan. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang ama, "Nandito ako para sundin ang kalooban mo." Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ng paghahandog ni Kristo. At dahil sinunod ni Kristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. Naglilingkod ang mga pari araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay ng ganoon ding mga handog na hindi naman nakapag-aalis ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghahandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos. Nandoon na si Jesus seated at the right hand of the Father. At hinihintay na lang niya ngayon ang panahong pasukuin sa kanya ng Diyos ang mga kaaway niya. Hallelujah! Kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Ang banal na Espiritu mismo ang nagpapatutuo tungkol dito, sapagkat sinabi niya, "Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon," sabi ng Panginoon. "Ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan." Dagdag pa niya, "Tuluyan ko nang lilimutin ang mga kasalanan ng kasamaan nila. At dahil napatawad ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan." Hallelujah. No? Ito ang bagong kasunduan. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang sa ganun ay maunawaan natin ang mensahe nais mong iparating sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. Lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, alamin natin, mga kapinjisas, ang mensaheng nais iparating ng banal na Espiritu sa atin sa araw na ito. So, ako ay uupo na. Opo, Israel. Yan ang aking ilaw. Ilaw. Diyan lang siya. Ay, nakikita pala siya. Okay, so nasa na ang inyong mga Biblia? So, dito sa chapter 10, ito ay pinapatunay, mga katinjisas, ang plano ng Panginoong Diyos Ama sa sanlibutan. No? Dahil nga, sabi niya dito ay hindi nga nakuntinto ang Diyos Ama sa paghahandog na ginagawa ng tao. Kaya nga, ito ay nagpapatotoo ang Hebrews chapter 10, verses 5, 6, and 7. Ito'y nagpapatotoo, mga katimjisas,
na si Panginoong Hesukristo ay galing sa Diyos Ama. Nandoon na siya kahit na wala pa ang mundo. Okay? Anong sabi dito? Sabi dito, kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao? Kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinunog at mga handog sa paglilinis. Kaya sinabi ko sa iyo, narito ako para tuparin ang kalooban mo, O Diyos, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Oh. So ito ay nagpapatunay, mga ka-Team Jesus, na saan ang galing si Panginoong Hesukristo, sapagkat mayroong kagaya sa mga Hudiyo na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sila sa pagdating ng Misaya, no? Hindi sila naniniwala dito sa Bagong Tipan. They do not believe in the the New Testament. Ang pinaniniwalaan lamang ng mga Hudiyo ay ang Old Testament. Yung Tura, yung kanilang mga scroll, yung kay Isaiah, sa Lumang Tipan ang kanilang pinaniniwalaan. Wala silang New Testament ang mga Hudiyo. Why? Because they do not believe in the Lord Jesus Christ. Pero kung ikaw ay Christian Jew, so naniniwala ka na sa Panibagong Tipan o sa New Testament. Kasi nandoon si Panginoong Hesukristo. Kung hindi dumating si Panginoong Hesukristo dito sa mundo, walang bagong tipan. Walang bagong tipan. Kasi si Panginoong Hesukristo ang bagong kasunduan. So, anong sabi niya? Sabi ni Kristo, hindi nagustuhan ng Diyos ang mga handog at kaloob at hindi siya nasisiyahan sa mga handog na sinunog at mga handog sa paglilinis kahit na ipinatupad ito ng kautusan. Kahit nandoon sa batas, ng batas ni Moses, no, na gawin yan, hindi pa rin nakontento ang Diyos, hindi siya nasatisfy sa ginagawang paghahandog sa pamamagitan ng pagsunog, pag-o-offer, hindi siya nasatisfy, no? Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang ama, nandito ako para sundin ang kalooban mo. Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ng paghahandog ni Kristo. At dahil sinunod ni Hesukristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. So ito ang naging batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Siya ay hindi karaniwang tao, ay stand corrected doon sa chromosome. Salamat, Sharon, dahil nag-replay nga ako at nakita ko doon na bakit 42 lang yung aking chromosome? Dapat ay 46. Yes, Sharon, maraming salamat sa pagbigay mo dyan ng input. 46 ang ating chromosomes. So, napatunayan natin na si Panginoong Hesukristo ay ang kanyang chromosome ay hindi 46. Ang chromosome ng tao ay 46. Samantalang, ang chromosome ni Panginoong Hesukristo ay unknown dahil siya ay Diyos, no? Siya ay Diyos na nagpakatawang tao ayon sa instruction sa kanya ng Diyos Ama. Oh, yan ba? Malinaw ba? Madilim. Oh, so, kailangan pailawan natin. Ayon. No? Ayon sa instruction ng Diyos Ama. So, ang kanyang chromosome, tayo mga tao, ang chromosome natin ay 46, no? Yun nga, 46, hindi 42. Tapos, 23 sa nanay natin, 23 sa tatay natin. So, balit, ang chromosome ni Panginoong Hesukristo ay unknown. Wala siyang chromosome dahil He is a spirit na nagpakatawang tao. So, alam natin, mga ka-Team Jesus, na hindi siya
nanggaling mismo sa dugo ni Jose at ni Maria. Kaya nga, it is a false teaching na si Jesus ay anak ni Maria at ni Jose, at si Maria ay ina ni Jesucristo o God, o Mother of God. Alam na natin yon na yan ay maling pananampalataya o maling doktrina na si Maria ang ina ng Diyos. Sapagkat, ang ina ng Diyos, sapagkat, hindi ka nasiyahan, kaya binigyan mo ako ng katawan na inihandog ko. See? Ito'y nagpapatunay na Espiritu si Panginoong Hesukristo, Espiritu siya, Diyos na siya. Subalit, binigyan siya ng Diyos Ama ng katawang tao upang ihandog niya ang sarili niya. Sa makatuwid, sino ngayon ang tao na masasabing siya ang ina ng Diyos, gayong ang Diyos ang may likha ng lahat at walang ina ang Diyos? Surrogate lamang si Maria at siya ay ginamit, at si Jose ay ginamit upang maisilang ang ating Misaya, ang sanggol na siyang pinili ng Diyos Ama. Kaya nga, Messiah, which means anointed one. At saka tinawag siya na Emmanuel. Tinawag siya na Noel. The first Noel. So, ano bang ibig sabihin ng the first Noel? Ayan, And God is with us. Emmanuel, God is with us. Bakit? God is with us sapagkat nakinig ang Diyos sa ating mga pangangailangan, nakinig ang Diyos sa ating paghihirap, nakinig ang Diyos sa ating sitwasyon. Kaya God is with us. So, si Mary at si Joseph ay mga surrogate parents sila, pero itinuring nilang anak si Panginoong Hesukristo sa pisikal. Kaya kung naintindihan natin ang salita ng Diyos, hindi natin sasabihin na si Mary ay ang ina ng Diyos. Hindi natin sasabihin yon kung talagang naintindihan natin. Tingnan ninyo kaya pinagdadasal natin yung mga Katoliko sapagkat, di ba mayroon namang sinasabing ibanghilyo sa bawat araw? Nag-iibanghilyo naman yan sila at nagbabasa naman yan sa Biblia. Pero bakit nabulagan ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, na sabihin nila na si Maria ay ang ina ng Diyos? So, nabulagan sila, nagbabasa sila ng Biblia, subalit hindi nila naintindihan ang mensaheng, ang totoo. Naalala ko tuloy kahapon, mayroon kaming, kasi nga, yung International Bible Church, ano nga ninyo yan sa Facebook? Mayroon silang Facebook International Bible Church, at mag-follow tayo. Ang ganda ng mga mensahe na ipinakita. Mayroon din silang YouTube. Ngayon ay nakilala namin siya, isang Pinay, at nurse siya, retired nurse. At ang sabi niya ay dati daw bagong Kristiyano siya, ang kanyang asawa ay namatay 2021 dahil sa COVID. Yung kanyang isang anak ay bumalik sa Pilipinas dahil na-depress siya dito. Nagkaroon siya ng depression. Ayaw niyang lumabas, ganyan. So, pinabalik niya sa Pilipinas, at doon sa Pilipinas ay sabi niya na ang saya-saya niya doon sa Pilipinas, nag-enjoy siya doon sa Pilipinas, ganyan. Ngayon, sabi niya dati, nagbigay siya ng testimony dati nung hindi pa daw siya Kristiyano. Nung hindi siya totoong Kristiyano, dahil ang mga Katoliko naman ay dinideklara nila na Kristiyano sila. So, ang sabi niya, nung hindi pa ako born again Christian, ay nagbabasa naman ako sa Biblia dahil mayroon kasama naman yun sa Ebanghelyo. Subalit, hindi ko naintindihan ang ibig sabihin nito. Pero nang binuksan na ng Diyos, ng banal na Espiritu, dahil siya ay tumanggap kay Panginoong Hesukristo,
at siya ay nagpabaptismo sa tubig, nasilyo ang kanyang katawan ng banal na espiritu at nabalutan na ng dugo ni Kristo ang kanyang katawan. Kaya kung sabi niya, ngayon pag nagbabasa ako ng Biblia, naiintindihan ko na, madali. Dati, ang sakit ng ulo ko, hindi ko maintindihan. O see? Bakit? Kasi kung wala ang banal na espiritu na siyang magbuka sa ating mga isipan, sa ating mga mata, kung ano ang pakahulugan yan, talagang kahit gaano natin katagal basahin yan at paulit-ulit, hindi pa rin natin maiintindihan ang salita ng Diyos kung wala ang banal na espiritu na siyang gagabay sa atin. So, hindi pa rin natin maintindihan, mga ka-Team Jesus. Kailangan natin ang gabay ng banal na espiritu. So, yun ang sabi niya, hindi niya daw naintindihan. Oh. So, dito, ito'y nagpapatunay, kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Sapagkat ang Diyos Ama ay hindi naging masaya doon sa paghahandog ng tao kahit taon-taon. Bakit? Kasi paulit-ulit nga ang paghahandog at nananatili pa rin o ginagawa pa rin nila ang kanilang kasalanan, hindi pa rin sila nagbabago. Kaya nga, pag nagtuturo tayo, pag nagbabahagi tayo sa salita ng Diyos, hindi pwedeng ang ibabahagi lang natin ay ang kabutihan ng Diyos na He is a faithful God, He is a God full of mercy, He is a God full of kaawaan. Ang Diyos ay puno ng kaawaan, puno ng pag-unawa, puno ng pagmamahal. Hindi lang yun ang ating ituturo, hindi lang yun ang ating ibabahagi, kundi ibabahagi natin na ang mararanasan natin, ang kabutihan ng Diyos, ang kaunawa, ang pag-uunawa ng Diyos, ang kanyang pagmamahal. Kung tayo ay nagpapakumbaba sa mga sarili natin at kinikilala natin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas natin. Yun ang hinihingi ng Diyos Ama eh. Hindi yung handog lang tayo ng handog ng mga dugo, ng mga hayop para sa ating kasalanan sa kanilang panahon, subalit hindi man nagkaroon ng totoong pagsisi sa mga kasalanang ginawa at pagtalikod nito upang sa ganoon ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Wala mang true repentance. So, walang true repentance. So, paano tayo, sabihin natin, paano natin maisakatuparan, no? Ang sinasabing pagsunod kay Kristo, ang sinasabing pagbabago, repentance, pagbabago, kung hindi natin ituturo, hindi rin natin isama sa pagtuturo, ang pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagtalikod nito, at harapin ang panibagong bukas na kasama si Panginoong Hesukristo na iniisip natin na makakaya natin ang lahat ng ito, mahirap man ang pagbabago at pagtalikod sa mga sa mga kasalanan, subalit we can do all things to Christ who strengthens us. So, ayan ang sabi, ito nagpapatunay, mga ka-Team Jesus, na walang ina si Panginoong Hesukristo. Walang ina, kasi nga Diyos siya eh. Siya ang Diyos, ang nagmamayari ng lahat, ang gumawa ng lahat. Paano siya maging Diyos? Paano siya magkaroon ng ina? No? So, ayan, ay false prophet. So, ayan, no? Narito ako para tuparin ang kalooban mo, O Diyos, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. O si Panginoong Hesukristo ay nagpakatawang tao upang ihandog niya ang kanyang sarili para sa kasalanan ng mundo. Balik na naman tayo sa John 3:16. Yan ang basihan ng ating pananampalataya. At dahil nasunod niya,
Nasunod niya ang kalooban. Dito sa verse 10, chapter 10, verse 10. At dahil sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. Naglingkod, verse 11, naglilingkod ang mga pari araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay ng ganoon ding mga handog na hindi naman nakapag-aalis ng kasalanan. Ngunit si Kristo, 12, nasa verse 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos at hinihintay na lang niya ngayon ang panahong pasukuin sa kanya ng Diyos ang mga kaaway niya. Kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghandog ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Okay? So, dito, lukso tayo dito sa verse 18. At dahil napatawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan. O, hallelujah. So, ito, isang beses lang ginawa ni Panginoong Jesucristo ang kanyang paghahandog. One time lang na paghahandog ang kanyang ginawa. At hindi na niya ito uulitin sapagkat siya ay nandoon na, nakaupo na siya sa kanang bahagi ng Diyos Ama. At naghihintay na lamang siya na ipasuko ng Diyos Ama yung kanyang mga enemy, yung kanyang mga kaaway, yung mga hari sa mundo, yung mga principalities, yun na lang ang kanyang hinihintay, mga ka-Team Jesus, na maano siya, no? Kanyang hinihintay. Na kung saan, nandun siya sa kanang bahagi ng Diyos Ama, at nakaupo siya, seated at the right hand of the Father, at naghihintay na lang siya na ipasuko sa Diyos Ama itong mga kaaway niya. Hallelujah. So, isang beses lang ginawa ni Panginoong Hesukristo ang paghahandog. At kung tayo ay mga born-again Christian, hindi tayo naniniwala diyan. Pagdating ng Holy Week, tapos mayroong mga magsasakripisyo, mayroong magpapapako sa cross. Yang mga yan ay blasphemy ang tawag natin diyan. Blasphemy. Anong ibig sabihin ng blasphemy? No? Hindi na natin pwedeng ulitin ang sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesukristo. Isang beses lang at sa pamamagitan ng isang beses na yan, kung sino man ang maniwala sa Kanya, magsisi sa kanyang kasalanan, no? Talikuran ang kanyang mga kasalanan, tanggapin si Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, magpabaptismo sa tubig, yan ang ibig sabihin ng born-again Christian. Kawawa itong mga taong ito na sa tingin nila, sila ay mga walang kasalanan. Dahil sabihin niya, bakit mo nasabing kailangan kong magsisi sa aking mga kasalanan? Bakit mo nasabing kailangan akong tumalikod sa aking mga kasalanan? Wala naman akong kasalanan. Mabuting tao naman ako. Hindi naman ako nanira ng aking kapwa. Hindi naman ako yun ng apak ng kapwa ko. Hindi naman ako nanloko ng kapwa ko. Hindi naman ako ng ganito, no? Hindi naman ako nang nakaw. Mabuting tao naman ako.
bakit ako mag-repent? Bakit ako magsisi sa aking mga kasalanan? No? Bakit magsisi ako sa bakit kailangan akong sabihin natin humingi ng tawad? Mabuting tao nga ako eh. Matulungin ako sa kapwa. Matulungin ako. Anong kulang ko? Anong kasalanan ko? At bakit ako kailangan magsisi? Naniwala naman ako sa Diyos. Hindi yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Nandoon, di ba, sinasabi sa Romans? Lahat for all have fallen short. So, lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. Walang exempted. Lahat ay nagkasala. Ibig sabihin nun, kahit mabuting tao tayo, kahit sabihin natin hindi naman ako nanlupig sa aking kapwa, hindi naman ako nanira sa aking kapwa, hindi naman ako nagsinungaling, ganito, ganyan. Kahit sabihin pa natin yan, mabuting tao naman ako. Sa harap ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan. Kaya nga, hindi nga tayo naililigtas sa pamamagitan ng ating kabutihang loob. Sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, hindi tayo nailigtas, kundi tayo ay naililigtas sa pamamagitan ng kaawaan ng Diyos Ama, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. John 3:16. Upang sa ganoon, walang sino man ang magmamayabang dyan. No one can boast. I am saved by the grace and mercy of God, not of my good works. So, isang beses lang ginawa ni Panginoong Jesucristo. Ang Hebreo ay nagpapatunay na si Panginoong Jesucristo ay Espiritu, Diyos na gawa. Espiritu na hindi ginawa ng tao, kundi nandiyan na kahit hindi pa nabuo ang mundo. Subalit siya ay inutusan ng Diyos Ama na magpakatawang tao. Anak na siya, nandiyan na siya. Even before the world was created. Pero nagpakatawang tao siya upang ihandog ang kanyang sarili bilang offering na walang bahid, dungis, blemishes, na walang bahid kasalanan ng tao, sapagkat hindi naman siya nanggaling sa kromosom ng lalaki at ng babae na ang likas na ito'y likas na makasalanan. Hindi naman. Siya ay nabuo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So siya ang perfect na offering na hinahanap ng Diyos Ama. Perfect offering. So tayo na naniniwala sa Kanya, na tinalikuran natin ang ating mga kasalanan, pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan, tayo ay nailigtas na sa kasalanan na yun, at hindi na natin kailangan pang maghandog sa pamamagitan ng pagkatay ng mga hayop para ang dugo nito ay ihandog sa Diyos. Tapos na! Sabi ni Panginoong Jesucristo, it's finished! Kaya yung mga yan, yung mga nagpapako-pako dyan sa cross, sana'y naway mapatawad sila ng Panginoon. Sapagkat ang kanilang ginawa, mga ka-Team Jesus, ay blasphemy yan. Ano ba yung blasphemy? Sa Bisaya, ang blasphemy, yun yung pagbugal-bugal, yung sa Tagalog, ano ba yun? Blasphemy. Kasi hindi na natin pwedeng ulit-ulitin ang ginawa ni Panginoong Jesucristo
sapagkat hindi tayo karapat-dapat na gawin yun. Yung mga tao doon, nagpapako sa krus ng ganyan. Pagkatapos ng Holy Week ay andon, bumalik naman sa makasalanan. Ha? Bumalik sa kasalanan. Tanging si Panginoong Jesucristo lamang ang ating tingnan. Siya lang. Ang kanyang handog ay pure. Perfect. Walang bahid na kasalanan. Hindi na natin kailangan yung pag-uulit na sa ginagawa ni Panginoong Jesucristo o magpinitin siya daw. Hala, dito sa likod, dito sa ganyan, magpinitin siya. Meron pang prosesyon yan, ipoprosesyon pa yan na ganyan. Yan ay blasphemy. Panlalait ba yan? Panlalait ba yan sa ginawa ni Kristo? Wala eh. Hindi nila alam mga ginagawa nila eh. Ang simbahan naman, nag-tolerate ang simbahang Katoliko niyan. Sa halip na ang simbahan, ang mga pari na nandoon sa simbahan, sila ang magsasabi sa mga parokyano na, no, hindi na natin pwedeng gawin yan. Yung penitensya na yan, yung ganyan. Kasi, nandoon sa salita ng Diyos. Isang beses lang ginawa ni Panginoong Jesucristo yan. At walang sino mang tao ang pwedeng gumaya noon. Yung ginagaya-gaya nila, hindi pwede yun, mga ka-Team Jesus. Ha? Isang beses lang. Wala eh, ang Katoliko wala, kasi bulag din sila eh. Ang sinusunod nila ay ang kanilang tradisyon, ang relihiyon, ang mga doktrina na wala naman sa Biblia. Panluloko yan eh. Nagbabasa daw sila ng Biblia, pero hindi naman nila sinusunod ang nakalagay sa Biblia. No? Hindi naman nila sinusunod ang nakalagay sa Biblia. Nasa sa inyo na yan. Alam na ninyo ang katotohanan eh. Mabuti pa yun na nga, mabuti pang hindi ka magsimba, kaysa magsimba ka nga, pero mali naman ang simbahan na pinuntahan mo. Although, sinabi sa salita ng Diyos, no? Do not neglect the fellowship of the believers. Doon sa Katoliko, kung magsisimba ka, wala man, di man magkakilala ang bawat isa. Andun lang, makikinig, kahit nakikinig nga, maraming ang nandoon sa labas eh. Basta lang na masasabing nagsimba sila at pagkatapos nun, ayun na, wala na, alis na, hindi naman nag-uusap-usap, hindi naman kumustahan kayo dyan, wala mang ganyan sa Katoliko. Pero sa Bible-based church, bago pa mag-umpisa, mag-uusap-usap na yan. Oh, welcome kapatid, welcome sis. Saan sa inyo sis? Ganito ganyan. Ganun sa mga Christian churches eh, Bible-based. Pagkatapos din ay, uy, kumusta? Ganun ang fellowship. Nag-agree kayo, okay, ganyan. Wala mang ganun sa Katoliko. Di ba na nagkakakilalanan sa Katoliko? Basta lang kayo makinig ka sa salita ng Diyos, andan ang sermon, ayan, nag-offer ka, nag-communion, nag-communion, wala namang tawag nito, wala namang bino. Paano matupad yung sinasabi ni Panginoong Jesucristo na ito ang aking katawan, ito ay gawin ninyo ito bilang pagpaalala sa akin. Ito ang aking katawan, ang katawan na sinakripisyo sa Kalbaryo. Ito ang aking dugo, yung kupa, hinawakan niya, ito ang aking dugo. Ito ang simbolo ng ito ang bino, ito ang simbolo ng aking dugo. Ito ang tinapay, ito ang simbolo ng aking katawan.
Paano maging buo yan kung ang kinakain lang naman sa Katoliko, ako mismo, Katoliko ako, ginagawa ko yan. Paano maging buo yung do this in remembrance of me? Gawin mo ito bilang pagpapaalala, bilang alaala sa akin, sabi ni Panginoong Kristo. Kung ang kinakain lang naman natin ay tinapay, wala namang bino, sabihin ng Katoliko, ay sa dami ba naman ng mga parokyano sa Katoliko? Sa dami ba naman yan? Ma-afford ba yan? Ba't di ma-afford? Ang Katoliko nga ang number 1 na stakeholder ng dyan sa Pilipinas. Billion nga ang kanilang asset na ini-invest sa BDO, sa ibang mga bangko. Oh, bakit hindi ma-afford? See? Gayong pwede naman yan na grape juice lang o mga juice lang. Hindi kailangan ng vino. Grape juice. So yung pare lang ang umiinom, di siya lang ang nailigtas kasi siya lang naman. Ito ang tinapay, ang ostiya, ang representation ng katawan ni Kristo. Ito naman ang vino, do this in remembrance of me. Kinakain niya, tapos umiinom siya ng tinapay, umiinom siya ng vino. Pagkatapos nun, ayan na, dala-dala na yung mga ostiya, ganito. Paano naman yung mga kumakain ng ostiya? Wala man yung vino, so hindi kompleto yun. That's a false teaching. False practice yan, mga ka-Team Jesus. Kasi hindi man kompleto ang sinabi sa Biblia. Tinapay at bino yun eh. Pero hanggang ngayon, doon pa rin kayo nagsisimba. May the Lord forgive you. Dahil alam na ninyo ang katotohanan, pero nga doon pa rin kayo, hindi pa rin kayo nagbabago. Hindi nyo ba naintindihan yun? Hindi nyo naintindihan yun? Ang mga Katoliko, ang daming mga nandoon sa loob. Puro mga bulag. Nabubulagan sa katotohanan. Nabubulagan sa katotohanan. Kawawa. Kaya pinagdadasal natin, hindi natin yun na masama iniisip natin. This is the truth. Ito ang katotohanan. Tandaan natin na ang dugo ni Kristo ay nagliligtas sa atin. Yun ang nagligtas sa atin ang dugo ni Kristo. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng communion dahil ito'y pagpapaalala sa atin na sa pamamagitan ng katawan ni Kristo at sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ako ay nailigtas dahil sa kaawaan ng Diyos Ama at sa aking pananampalataya sa Kanya. Kaya, I celebrate the body, the bread and wine fellowship. Pero wala, hindi yan tinuturo ng Katoliko. Ang pari lang umiinom ng bino, ang pari lang ang mga parokyano nandiyan, pumipila, ayan, binibigay pa sa bibig ng pari. Nasaan ang bino niya? Nasaan ang dugo diyan? Na kaya wala ang dugo. Ang dugo na siyang naglilinis sa ating mga kasalanan. Kaya makasalanan pa rin tayo kasi wala man ang dugo. 'Di ba? Mayroon nga yung kung naniniwala ka, kaya nga yung communion is holy. Yan, banal ang communion. Hindi ka pwedeng uminom, hindi ka pwedeng mag-join sa communion kung hindi mo naintindihan ang pakahulugan nito. Kasi banal ang communion. Once na-sanctified na ang tinapay, ito ang tinapay na nagrepresent sa katawan ni Kristo. Ito ang dugo na nagrepresent, ito ang bino o kaya juice na nagrepresent sa dugo ni Kristo. Pinagdadasal yan, nagiging sacred na yan, banal na yan. No? Banal na yan at hindi tayo pwedeng uminom yan, kumain ng tinapay, uminom ng bino, kung hindi natin naintindihan ang pakahulugan yan, sapagkat yan ay banal.
Sa pamamagitan nga ng communion, no? Ay nililinis tayo, yung mga may sakit, yung araw-araw silang nag-communion, nag-confess, ganyan, dahil may sakit sila. Ano yun? Pag naniniwala sila na itong iniinom nilang juice ay dugo ni Kristo, nagpapalinis yon sa mga sakit na nararanasan ng tao. Banal ang communion. Hindi yan basta-basta nga pinapakain yan doon sa bata, walang alam no. Kahit nga yung mga bata, hindi nga yan pinapa-join sa communion sapagkat hindi pa nila naintindihan ang pakahulugan yan. Pag ito ay na sanctified na, nagiging sacred ang tinapay at ang bino. No? Di naintindihan. Sige, kain-kain lang ng ostiya. Asa na yung bino? Wala mang bino, so hindi yung kompleto. Yun ang sinasabi sa salita ng Diyos eh. Hindi tayo pwedeng kumain yan. Hindi tayo pwedeng mag-join yan. Kung hindi natin naintindihan ang pakahulugan yan. Bakit kakakain yan? Bakit kaiinom yan? Sapagkat ito ay paalala sa akin na ako ay makasalanan, subalit dahil sa kaawaan ng Diyos Ama, sa kanyang pagmamahal sa akin, inialay niya ang kaisa-isang anak na si Hesukristo sa Kalbaryo at ang kanyang katawan ay sinakripisyo para sa akin at ang kanyang dugo ay umagos sa cross, sa Kalbaryo, upang sa pamamagitan ng dugo na ito ay malinis ang aking pagiging makasalanan at ako ay maging matuwid na sa harap ng Diyos Ama. Ganun ang pakahulugan ng Holy Communion, mga kating Jesus. Hindi yan pinapaano sa mga bata, mga na hindi naiintindihan. Mayroon pang sinasabing, mayroon pa ang Katoliko, magsasabi pa yung mga bata, yung aking apo nga doon, yung anak ng aking pamangkin, no, nagpo siya doon. My first communion. My first communion daw, bata pa siya. Ano ba edad niya? 7 years old, 8 years old. My first communion. Ano bang ibig sa, anong pakahulugan niya sa kanyang my first communion? Dahil hindi naman niya naintindihan pa kung anong pakahulugan doon. Hindi naman niya naintindihan na si Panginoong Jesucristo ay nagpakamatay para sa kanya. Hindi pa man niya naintindihan yan. Kaya nga ang baptism ay hindi yan ginagawa kung hindi mo naintindihan ang pakahulugan nito. Kasi sa baptism, tatanungin ka, naniniwala ka ba kay Kristo? Ganun nun eh. Yes, tinatanggap mo ba siya bilang Diyos at tagapagligtas? Yes. Sa kakaibaptismo sa tubig. Kung meron kang first communion, sabi ko, Panginoon, maawa po kayo sa akin pamangkin, Lord. Patawarin mo po ang kanyang pamilya, katagpuin mo po siya, Lord, ang pamilya niya. Kasi mabuting tao yun eh, mabuting tao mga pamangkin ko, mabuting tao sila. Pero hindi naman tayo naliligtas sa ating kabutihan. Naililigtas tayo sa pamamagitan ng kaawaan ng Diyos, sa ating pananampalataya, sa pagtanggap. Whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Huh? So mayroong my first communion. Ano ka mag-first communion? 8 years old, 7 years old, mag-first communion ka na. Hindi mo nga naintindihan ang pakahulugan ng communion na yan eh. Bakit may first communion? Deception from the enemy. Deception from the enemy talaga yan, mga kating Jesus. Kaya mabigat ang aking loob na nakikita ko yung mga pamangkin ko na ganyan, mga magulang nila na hanggang ngayon ay wala pa rin sa presensya ng Diyos. Mabigat ang loob ko, Panginoon Diyos. Patawarin mo po ang aking mga kapatid, ang kanilang mga anak. Kasi kadugo ko lang sila eh. Hahayaan mo ba yung mga kadugo mo
ay maiwanan sapagkat sila ay nabulagan sa katotohanan? Hindi. Di ba? Oh, Father God, salamat Lord sa iyong kabutihan. Salamat Lord sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoong Diyos Ama, na ginawa mong magkaroon ng katawan ang iyong anak na si Jesucristo upang maging handog sa aming mga kasalanan at kami ay mailigtas mula sa kasalanan na yun. At hindi na namin kailangan pang maghandog ng kung ano-ano, kundi andito ang aming mga katawan. Ang iyong katawan na nilinis, ang iyong katawan na sa pamamagitan ng iyong kaawaan ay nilinis mo at binigyan ng panibagong pagkakataon. Panginoong Diyos Ama, utang na loob namin sa inyo ang aming ikalawang buhay, ang aming pagiging born-again Christian. At Lord, nabibigatan po kami, we have the burden sa aming mga kadugo, sa aming mga kapatid, sa aming mga pamilya, sa aming mga pamangkin, sa aming mga apo, na nabubulagan sa katotohanan. Hindi nila alam ang katotohanan, Panginoong Diyos. At kung alaman nila ang katotohanan, ay mas pinili pa nila na manatiling bulag at sundin ang kanilang relihiyon kaysa sundin ang katotohanang nakasaad sa iyong salita. Lord Jesus, patawarin po ang aming mga kapatid, ang aming mga kadugo, ang aming mga pamilya, Lord. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, Lord. Kung hindi man sila naniniwala sa aming Panginoon, magpadala po kayo ng iyong sugo, ng iyong lingkod, na siyang iyong gagamitin upang makarinig ang aming mga pamangkin, ang aming mga kapatid, ang aming mga magulang, mga kadugo, sa katotohanan at sa pamamagitan ng aming pagdarasal sa inyo, sa pamamagitan ng aming pagluhod sa inyong pagpapakumbaba sa tulong ng iyong kaawaan. Itong aming mga kadugo, itong aming mga kapatid, itong aming mga pamangkin, ay makakilala sa katotohanan kung sino ka, Panginoong Diyos. Kung sino si Panginoong Jesucristo, ang katotohanan sa likod ng kanyang pagiging tao. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Andito ang aming mga katawan, ang aming mga buhay. We offer them to you. Hindi na kami nabubuhay sa sarili naming desisyon, kundi kami ay nabubuhay ayon sa iyong plano sa aming mga buhay, ayon sa iyong kalooban, Panginoon Jesus. Hallelujah. Yes, thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos na aming pinaniniwalaan at walang iba. Oh, hallelujah. You are so good to us. Father, thank you. Thank you for your faithfulness. King of Kings and Lord of Lords, salamat po. Tulungan mo ang bawat isa, Lord. Kung sino man po ang mga nandito ngayon na mayroon silang burden sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga pamilya, na hanggang ngayon ay mas pinili pa nilang manatili sa kanilang relihiyon, sa kanilang pagiging bulag, kaysa sa tanggapin ang katotohanan, magpapakumbaba sa kanilang mga sarili, at kilalanin ka, Panginoon Jesucristo, bilang Diyos at tagapagligtas. Talikuran ang mga kasalanan at iwaglit, kalimutan itong mga santo-santo na mga practices, na mga pista-pista, kundi mag-focus sa iyo at sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoong Diyos. We are claiming their salvation, Lord. We are claiming their salvation, Panginoong Jesucristo. Wala pong imposible sa inyo. Kami ay hindi nagdadalawang isip na gagawin mo ito. No.
buo ang aming pananampalataya na sa tamang panahon, ang aming mga kapatid, ang aming mga kadugo, ang aming mga kapamilya, mga pamangkin, mga apo, Panginoong Kristo, ay makakakilala sa iyo, ay tatanggap sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan, ay maliligtas sila. At ito ay aming pinaniniwalaan sa iyong tamang panahon, dahil sinasabi mo, you make all things beautiful in your time. God makes all things beautiful in your time. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat po. To you be all the glory and honor, Lord. Naman ang aming mga kahilingan ngayon, Father, let it come to pass for your purpose and your glory. Hallelujah. Salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ! Ayan, mga kating Jesus. So, kung mayroon tayong mga kapatid, mayroon tayong mga pamangkin, mga kadugo, na hanggang ngayon ay hindi pa nila alam ang katotohanan, kaya iluhod natin sila sa Diyos at ipagdasal natin sila. Dahil tayo'y naniniwala na kung may isang parte ng pamilya na nakatanggap kay Panginoong Jesucristo, ang buong pamilya ay maliligtas. Kaya wag natin silang sukuan, mga kapatid. Iluhod natin sila sa Diyos at i-claim natin ang kanilang mga kaligtasan sa panahon, sa perfect time ng Diyos. Okay? Maraming salamat sa inyong pagdalo hanggang sa muli. Jesus loves us and God bless us all. Bye-bye.